tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Aksidente sa Quezon City. Patay ang isang lalaking 59 anyos na matapos po siyang magulungan ng truck. Sa tulong ng CCTV, naplakahan ang truck at natunton ang driver nito. Balita natin ni James Agustin. Kita sa CCTV footage ang pag-alis ng truck na ito sa bahagi ng Barangay Pasong Putik sa Quezon City. Kasunod niya nakita na nakahandusay sa kalsada ang 59 anyos sa lalaki. Naisugod pa siya sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Huling nakitang buhay ang lalaki habang naglalakad ilang metro ang layo sa pinangyarihan ng aksidente. Sabi po ng pamilya niya, umalis siya para mag-withdraw. And hindi siya actually wala siyang dalang cellphone so hindi rin nila alam kung nasaan siya nung time na yun. Sa tulong ng iba pang kuha ng CCTV, natukoy ng pulisya ang plate number ng truck. Sa follow-up operation, natunto ng sasakyan sa garahe nito sa Antipolo City. Ayon sa pulisya, galing ang truck sa Bulacan at magde-deliver ng concrete material sa Quezon City. Humintulan daw saglit sa lugar ang driver at pahinante para kumain. Yung truck kasi ay nakapark sa isang portion ng Belfast Avenue. Pag move niya forward, nakita na ang biktima ay nagulungan at agad na tinakbo sa hospital. Ongoing pa rin yung investigation namin kung ano eksaktong nangyari, paano siya napunta, paano siya nagulungan. Ang 26 anyos sa truck driver, inaresto at dinala sa QCPD Traffic Sector 2. Lumalabas po sa record check natin, meron siyang mga previous offense like violation of quarantine protocol at yung isa po ay may record din siya ng reckless imprudence resulting in damage to property noong 2021. Tumangging magbigay ng pahayag ang truck driver na sinampahan ng reklamong reckless imprudence resulting in homicide. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ilang lugar sa Bicol Region at Mindanao ang binaha kasunod po ng masamang panahon dahil sa habagat. Ganyan din ang sitwasyon sa ilang lugar sa Calabarzon na inuulan naman dahil sa low pressure area. Balitang hatid ni Bam Alegre. Nagmistulang ilog yung likod lang ng aming babuyan. Rumaragas ang baha ang namerwisyo sa mga taga-barangay Haibanga sa Lobo, Batangas. Sa kasagsagan niya ng buhos ng ulan, ayon kay Youth Cooper Manny de Guzman Abdon, hindi madaanan ang ilang kalsada roon dahil sa baha. Naranasan din ang masamang panahon sa Santa Elena, Camarines Norte. Binaha ang barangay Rizal. Pahirapan ang biyahe ng mga motorista dahil sa bahang kalsada. Binaha rin ang Purok 3 Tiwi sa bayan ng Kapalonga ayon kay Youth Cooper Ginalyn Fernandez. Naranasan din ang malakas na ulan sa ilang bahagi ng Zamboanga City. Binaha ang ilang lugar kabilang ang barangay San Jose Gusu kung saan abot tuhod ng tubig. Ayon sa City Disaster Risk Reduction Management Office, nakamonitor sila sa mga barangay na nasa mabababang lugar at pati sa coastal areas dahil sa mataas na alon at hangin. Bumaha rin dahil sa malakas na ulan sa barangay Tapian, sa Dato Odin Sinsu at Maguindanao del Norte. Pinasok ng baha ang ilang bahay pati na ang mosque roon. Ayon sa Pag-asa, low pressure area ang nagpaulan sa Calabarzon, habang ang hanging habagat naman sa Bicol Region at Mindanao. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nag-dissipate na o nalusaw ang low pressure area malapit sa Quezon. Sa ngayon, patuloy na binabantayan ng isa pang LPA na nasa 250 kilometers kanluran ng Dagupan, Pangasinan. May medium chance itong maging bagyo pero inaasahang palayo na sa ating bansa. Wala mang direktang epekto ang nasabing LPA, nahahatak naman ito ang hanging habagat. Apektado ng habagat ang Mimaropa Region, Bicol at buong Visayas at Mindanao. Makaaasa sa maayos na panahon ang iba pang bahagi ng bansa kasama na po ang Metro Manila. Pero posible pa rin ang mga local thunderstorm. Nagbabala ang Pag-asa na posibleng magka-La-Niña sa susunod na buwan. Short-lived o panandalian daw ito na posibleng mangyari mula Setyembre hanggang Nobyembre o Oktubre hanggang Disyembre. Posibleng magdulot muli yan ng parada ng mga bagyo gaya noong 2024 ayon sa Pag-asa.
Matatanda ang huling linggo ng Oktubre hanggang kalagitnaan ng Nobyembre nang magkakasunod na manalasa sa bansa ang mga bagyong Christine, Leon, Marce, Nika, Ophel at Pepito. Sa taya ng Pag-asa, 2 hanggang 4 na bagyo ang inaasahan sa Setyembre. Maaring mapantayan o kaya'y mahigitan pa ang pangunang forecast na aabot sa 19 ang mga bagyo ngayong taon. Asahan ding mas maraming ulan ngayong Setyembre sa Cagayan Valley, Cordillera, Central Luzon at Mimaropa. Sa Oktubre naman, asahan ang higit sa karaniwang dami ng ulan dito sa Metro Manila, Calabarzon at Bicol, pati sa buong Visayas, Caraga, Soc-Sargen, Davao Region at Northern Mindanao. Suspendido ang pasok sa mga eskwelahan sa ilang lugar sa bansa ngayong araw dahil sa masamang panahon. Mapa-public o private school, walang pasok ang lahat ng antas sa San Remigio, Tobias Fournier, Barbaza at Sebaste sa Antique. Gayon din sa La Castellana, Himamaylan, Hinigaran at Kabangkalan sa Negros Occidental. Wala ring pasok sa Ayungon at Himalalud sa Negros Oriental at El Nido at Rojas sa Palawan. Preschool hanggang grade 12 naman ang walang pasok ngayong araw sa Lawaan, Antique. Shift muna sa alternative learning modality ang lahat ng antas sa public at private schools sa Bugasong, Patnongon at Valderrama sa Antique, pati na sa Kawayan, Hinubaan, Isabela, Sipalay at Ilog sa Negros Occidental. Preschool hanggang senior high school naman ang walang in-person classes sa Aninii, Sibalom, Hamtik at Kaluya sa Antique. Wala ring face-to-face classes sa Gihulngan, Negros Oriental. Sumusunod lang sa utos yan ang sinabi ni Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. kasunod ng pag-appoint sa kanya bilang OIC ng Pambansang Pulisya. Nakareceive po tayo ng order na pumalit kay Chief PNP Torre. Kaya we just follow orders. Always subordinate doon sa mga namumuno at sumunod ng utos at discharge your function. Gawin niyo lang po ang trabaho at you will never go wrong. Sa panayam ng unang balita sa unang hirit kay Nartates, sinabing plano niyang pagsamasamahin ang mga nakita niyang epektibong hakbang para sa PNP. Ang pagkakatalaga kay Nartates kasunod ng pagkakasibak sa pwesto ni Nicolas Torre III. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, may alok na pwesto ang Pangulo kay Torre. He's being considered for another position because the President still believes in his capacity. Ikinagulat ng ilang senador ang pagkakasibak kay Torre, ngunit nire-respeto nila ang desisyon ng Malacanang. Si Senate President Cheese Escudero umaasang gagampanan pa rin ng pulisya ang kanilang tungkulin sino man ang namumuno sa kanila. Si dating PNP Chief Ping Lacson naniniwalang umakto raw si Torre ng higit sa naayon sa kanyang otoridad kaya siya nasibak. Si Senador Bato de la Rosa na dati ring hepe ng PNP naawa sa nangyari kay Torre kahit masama pa rin ang kanyang loob sa pagkaka-aresto kay Pastor Apollo Kibuloy at dating Pangulong Rodrigo Duterte na pinangunahan ni Torre. Si Senadora Amy Marcos tila nagbabala na raw kay Torre kaugnay sa pagbalasa niya sa mga opisyal ng PNP. Paniniwala at naniniwala naman ang ACT Teachers Party List, Kabataan Party List at Gabriela Women's Party na patunay ang pagkakatanggal kay Torre na may internal conflict sa Administrasyong Marcos. Sinusubukan naming kunan ng pahayag si Police General Torre. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Nagka-landslide sa ilang kalsada sa Dingalan, Aurora. Chris, ano na ang update dyan? Tony, patuloy pa rin ang clearing operation sa kalsada. Natabunan kasi ng gumuhong putik at bato ang parte na yan sa kalsada ng barangay Butas na Bato bandang alas 10 kagabi. Nangyari yan kasunod ng naranasang pag-ulan sa lugar. Wala namang naiulat na nadamay sa pagguho ng lupa. Kahit patuloy ang paglilinis ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, ay pwede nang daanan ang bahagi ng nasabing kalsada. Isang babae naman ang napaanak sa loob ng isang sasakyan sa Santo Tomas, La Union. Isusugod sana sa ospital ang babae sakay ng service vehicle
ng Santo Tomas Fire Station. Kunit nagsimula na siyang mag-labor. Ilang saglit pa, nailuwal na niya ang isang healthy baby boy. Ligtas ang mag-inang nakarating sa ospital sa tulong ng mga bumbero na pareho ring nurse. Nagpapasalamat ang babae sa pag-alalay at tulong ng mga bumbero. Ayon sa pamunuan ng Santo Tomas Fire Station, malaking bagay na sanay ang kanilang mga tauhan sa ganitong klase ng emergencies. Simula ngayong araw, dadalhin na sa New San Mateo Sanitary Landfill sa Rizal ang mga basura mula sa ilang lungsod sa Metro Manila. Kasunod yan ang pagsasara ng Navotas Landfill ayon sa final notice na ipinadala ng MMDA sa ilang lungsod ng NCR. Kabilang dyan ang Maynila na nagpapatupad ngayon ng bagong schedule ng pagkolekta ng basura. Ayon kay Mayor Isko Moreno, posibleng magkaroon ng delay sa waste disposal nila. Bukod sa mas malayo ang distansya ng landfill sa San Mateo mula sa Maynila, sabay-sabay rin ang iba pang lungsod. Paliwanag ng MMDA, mas malapit yon kumpara sa isa pang accredited na landfill sa Rizal sa bayan ng Rodriguez. Pebrero pa lang ay nagbigay na sila ng abiso sa mga lungsod na maapektuhan ng closure ng landfill. Iginiit ng Bureau of Immigration na may ebidensya na ngayon na peke umano ang Filipino citizenship ng negosyanteng si Joseph C. kumpara sa immigration case niya noon na napawalang sala siya. Balita hatid ni Dano Tingkungko. Isang malaking negosyante sa Pilipinas si Joseph C., ang mining executive na inaresto dahil sa pamimeke umano ng kanyang pagka-Pilipino. Chairman siya ng Global Ferronickel Holdings, isang kumpanya na nakalista sa Philippine Stock Exchange at ikalawang pinakamalaking nickel ore exporter sa Pilipinas. Bukod kay C., ilan pang personalidad ang binabantayan ng Bureau of Immigration. We're looking at big people already. We're looking at people of influence already. Kasi ang concern natin ngayon, it's more of national security. If there were people involved in protecting him or assisting him, yan po lalabas doon sa later investigation. Inaresto si C matapos magtugma ang kanyang biometric sa biometric ng isang Chinese national. Nakakulong siya ngayon sa Immigration Detention Facility sa Camp Bagong Diwa at inihahanda na ang deportation proceedings. Ang kumpanya ni C na Global Ferronickel Holdings na nindigang Filipino citizen siya batay raw sa rulings ng mga ahensya ng gobyerno. Valid umano ang Philippine passport ni C, hindi siya sangkot sa kahit anong kriminal na aktibidad at malaki ang kontribusyon sa ekonomiya dahil sa mga buwis at regulatory fees na ibinayad nito sa gobyerno. Nauna na ring tinawag ng Philippine Nickel Industry Association na illegal at hindi makatarungan ng pagkakaaresto kay C dahil dati nang pinatotoo ng Bureau of Immigration na isa siyang Filipino citizen. Pero tugon ng immigration, wala pa raw kasing pruweba noon. Hindi tulad ngayon. Nagkaroon na siya ng immigration case, I think way back 2014 or 2015. Also for the same thing, for misrepresentation. It stemmed from a complaint of an individual. There were no other evidences presented. There were no other proof na nakita doon sa investigation. So ito pong kaso na ito ay na-dismiss. Government intelligence sources have given us a name where we could start the investigation again. May pangalan po na lumitaw, Chinese name na lumitaw. At itong Chinese name na ito, we cross-matched with our records at doon lumabas yung biometric information nung Chinese individual na ito at nung Filipino individual na ito. When we cross-check the records, tugma po. If you were born of foreign parents, hindi ka pwedeng maging Pilipino. Walang reason for you unless you are a naturalized Filipino citizen, which this person did not do and which this person does not claim. Minomonitor din ng Securities and Exchange Commission ang pagkakaaresto sa negosyante at pinag-aaralan ng anumang hakbang na kailangan itong gawin sa ilalim ng jurisdiksyon ng SEC. Sabi ng Global Ferronickel Holdings sa Philippine Stock Exchange kahapon, wala pang natatanggap na official communication ng legal counsel ni C mula sa Bureau of Immigration. Sinaysikap pa naming makausap ang kampo ni C. Dano Tingkungko, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kasunod ng kontrobersya sa mga anomalya umano sa flood control projects, iginiit ni Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan na hindi siya sangkot sa anumang katiwalian. Si Senate President Chis Escudero naman nagbantang ipaa-aresto ang mga kontraktor na hindi pa rin dadalo sa hearing ng Blue Ribbon Committee. Narito ang report.
May babala si Senate President Chis Escudero sa mga kontraktor na mangi-isnab sa subpina para sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ukol sa flood control project sa September 1. Kung hindi nga nila susundin ang subpina ng Senado, ang susunod na doon ay arrest warrant na hindi ako mag-aatubiling pirmahan kung hindi sila pupunta at magpapakita dito sa patawag ng Senado. 10 sa pinakamalalaking kontratista ng flood control projects ng gobyerno ang sinabpina ng Senado matapos isnabi ng una nitong pagdinig. Kabilang sa iniimbestigahan ang aligasyong naging bagmen at legmen o ano ng mga kontratista ang ilang district engineer ng DPWH. Kasunod yan ang tangkang panunuhol umano ng isang district engineer kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Tingin ni Senador Raffy Tulfo, malawakan ang sindikato sa mga district engineering office. Dapat makasuhan siya dahil nag-iimbestiga, iniimbestigan sila sa mga kalukuhan and then manunuhol sila. Yan naman talagang gawain ng mga karamihan sa mga lolongan, karamihan sa mga kota, para makaiwas sila doon sa kaso at kahiyan, nagpa-prime sila. I think it's widespread. Kaya nga sa mga susunod na hearing sa Blue Ribbon, so ma-identify kung sino yung mga district engineer na kailangan imbestigar. Kumbinsido si Senador Amy Marcos na malakas ang loob ng mga district engineer at contractor dahil may malaking tao sa likod nila. Ako ay nanghihinayang kay Secretary Bunoan sa napakaraming mahuhusay na USEC, RD, DE. Huwag nating lahatin. Kailangan kilalanin na talaga yung DPWH ay isa sa mga department ng ating gobyerno na halos lahat seso. Lahat yan qualified. Dami-daming exam, ang dami-daming drone, sangkatutak na requirement. Kaya magagaling sila. Kaya lang, pinapakialaman ng todo-todo ng mga politiko. Dagdag ni Senate Majority Leader Joel Villanueva. Wala dapat santuhin kung sino man ang involved dito. Senador, kongresista, etc. But we also look into the facts dapat. No? Merong katulad nung sa Bulacan na binisita ni Presidente, pati yung ghost projects, nasa NEP nasa National Expenditure Program. Ayon din kay House Infra Committee Co-Chairman Teddy Ridon, hindi congressional insertion ang maanumalyo umanong proyektong sinita ni Pangulong Bongbong Marcos sa Baliwag, Bulacan. Batay sa pagsusuri niya sa National Expenditure Program o yung panukalang budget na isinumite ng ehekutibo sa Kongreso at sa General Appropriations Act, galing ang proyekto sa NEP. Marami po sa mga napuntahan po ng Pangulo ng Pilipinas, particular ho sa Bulacan, kahit po yung nasa Baguio, ay mga National Expenditure Program originated projects. Hindi po ito Congressional Initiative originated projects. So kasama po rito yung pong Ghost Project na supposedly ginawa po ng First Engineering District ng Bulacan through Sims Construction Trading. Sagot ng DPWH. We'll try to find out if this is correct. Maybe if it is NEP or initiated, we will try to find out. Pero for as long as it is ghost project, then we will have to file the necessary charges against those who are included in it. They have issued the preventive suspension of the district offices involved in yung ghost projects. Kasama sa ipatatawag ng komite sa kanilang investigasyon ang top 15 contractors na binanggit ng Pangulo at mga opisyal ng DPWH, Commission on Audit at BIR. Ang COA, iniutos na ang inspection sa lahat ng flood control projects sa Bulacan mula January 1, 2022 hanggang July 31, 2025. Prioridad ang mga proyektong pinakaginastusan ng gobyerno. Ang BIR naman, magsasagawa ng tax fraud investigation sa mga kontraktor ng mga anomalya umanong proyekto. There should be criminal charges for ghost projects. If it's a 55 million project na pinera, di ba plunder na yun? Aabot ba ang sisi sa kalihim ng DPWH? We will see kung ano ho yung level ng kanya pong responsibility. Pero again, kung ina-admit niya halimbawa na meron pong failure to check at the level of the central office or at the level of the regional director, there is ultimate responsibility on the Secretary of the Department of Public Works and Highways. They'll have to establish my liability kung ano nangyayari po doon. Pero sir, at this point in time, you are confident, you can confidently say you did not benefit from any infrastructure project. Wala pong corruption on your Absolutely on my part. No, I don't even have to tolerate this. I don't tolerate this kind of attitude. That's why I'm filing all the charges against anybody who are involved after these ghost projects that have been discovered by the President. Raffy Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News.
May mungkahi si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa District Engineer ng Department of Public Works and Highways na tinangka umano siyang suhulan. Bakit raw hindi siya maging state witness? At kasalukuyan ng pagsampa ni Leviste ng mga reklamo laban kay Engineer Abelardo Calalo sa Batangas Provincial Prosecutor's Office. Reklamong bribery, corruption of public officials at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ang isinampa ng kongresista. Paliwanag daw ni Calalo kay Leviste, nakasanayan ng hindi dumaan sa tamang bidding ang DPWH project sa kanilang distrito. Congressman na raw ang pumipili sa mga kontraktor na magbibigay anyang ng standard operating procedure. Sa ganyang sistema, umano posibleng umabot sa 1 billion pesos ang makukuhang kickback ng kongresista sa loob ng 3 taong termino. Umaasa si Leviste na papayag maging state witness si Calalo para maisiwalat ang mas malawak pa anyang sistema ng korupsyon sa DPWH. Pag-aaralan pa raw ng kampo ni Calalo kung hihilingin nila sa piskalyang magsagawa muna ng preliminary investigation kaugnay sa mga reklamo ni Leviste. Tikom pa rin ang bibig ni Calalo kung bakit may dala siyang mahigit 3 million pesos cash nang maaresto noong Biyernes. Engineer, paano kung alokin kayo mag-state witness? Mapayag ba kayo? No comment, no comment. Attorney, kung alokin po siya. Hindi lang po dapat yung mga employees ng DPWH ang dapat nating hold to account. May mga mas guilty pa kaysa sa mga DPWH employees na ito. And I believe with the help of state witnesses, we can catch a bigger fish. Kaugnay sa sinampang patong-patong na reklamo laban sa nanuhol umano sa kanyang district engineer ng DPWH, kausapin natin si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po. Opo, nasabi ba sa inyo ni Engineer Calalo kung ano yung kanyang mga nalalaman at bakit niyo po naisip na pwede siya maging state witness? Wala pang comment si Engineer at I would like to respect his privacy at this time dahil syempre marami pong mga nangyayari pero kaya ko pinanukalan na siya po ay maging state witness dahil hindi naman po siya yung pinaka-responsable sa mga nangyayari sa DPWH 1st District ng Batangas. Dahil ang sinabi nga niya po sa akin at narinig ko rin po sa iba ay ang mga congressman po na nagsilbi sa 1st District ng Batangas daw ang pumipili ng mga winning bidder sa mga bid ng DPWH. Ang mga engineers po sa DPWH office ay sumusunod lang po sa utos dahil ang pondo naman po ay inaaprubahan ng congressman. Ang nasabi po niya, nakagawian na. So matagal na po itong ginagawa dun sa kanyang distrito. Opo, pero baka mas lumalaki nga po ngayon yung porsyento na kinukuha ng congressman at ang DPWH budget din ay lumaki sa mga nakaraang mga taon. Nung panahon po ni Secretary Babe Singson, baka 2 to 300 billion pesos lang. Last year po, naging 1 trillion. Ako po ay bagong upo lang na congressman at sana pwede natin pong ibaba ang cost ng mga projects dito sa ating distrito dahil at least ang congressman ng unang distrito po ngayon ay hindi po kukuha ng SOP. Pakikwento nyo nga po sa amin, paano nangyari itong tangkang panunuhol sa inyo ni Calalo? Ang mga congressman po ay nakikipag-coordinate tungkol sa mga ongoing and future projects ng DPWH at kami po ay nag-meeting kasama ni Engineer Calalo tungkol din sa mga nasirang mga proyekto ng mga nagdaang bagyo sa aming distrito. Nabanggit po ni Engineer na inaayos na po ng mga kontraktor ng mga nasirang proyekto at gusto daw din po ng mga kontraktor na magpadala ng tinatawagan niyang suporta para sa aking mga programa. Natutuwa daw po ang mga kontraktor dahil ang aking mga programa po ay tumutulong sa mga estudyante at magbibigay daw po sila ng kontribusyon base po sa halaga ng budget ng aming distrito. Ilang porsyento po ay ibibigay nila para sa aking mga programa. May dala po siyang supot na may pera na nangyayari po ay 3.1 M daw at ang supot ay may kasamang resibo na nakalagay ito po ay para sa 104 million pesos in projects ng isang kontraktor. So ang example na yun ay mula sa isang kontraktor
marami pa pong ibang mga contractor na imi-meet namin po sana, pero hindi po namin ginawa dahil tinawagan ko po ang PNP dahil illegal po ang mga bagay na ito. Nasabi po niya na suhol talaga ito or paano niyo nasabi na talagang ito'y suhol at paano niya sinabi na may mga susunod pa na ganitong bayad? Ang tawag niya po dito ay suporta para sa aking mga programa dahil ako po ay marami daw pong mga scholars at syempre hindi naman po tatawagang suhol ang ibinibigay pero yan po ang implikasyon ng ano po ang consideration sa ibinibigay na ito kasi ang discussion namin po ay tungkol sa pag-audit ng gawa ng mga contractors at balak din po natin ipakorekta sa mga contractors yung mga substandard na gawa ng mga proyekto. Ang sinabi din po ay may contractor na willing na magbigay ng 15 million sa kinabukasan. Meron pong total of 3.6 billion pesos in projects at kung 5% ay 180 million, kung hanggang 10% po ay over 300 million po ang makukuha siguro ng Batangas 1st District Representative at siguro po tulad ng nasabi nyo sa inyong intro, sa loob ng 3 taon ang isang Batangas 1st District Representative noon ay nakakakuha ng mga 1 bilyong piso sa mga DPWH projects. Paano po kaya lumabas yung na pinipigilan daw kayo mag-imbestiga kaya kayo sinusuhulan tungkol sa flood control projects? Hindi naman po sinasabing direkta ang mga bagay katulad niyan. Ang sinasabi lang po ay inaayos naman na ng mga contractors at gusto naman nilang makapag-meeting. At syempre kung sa meeting ay may ibinibigay na pera, hindi na po makaka-imbestiga ang congressman. At kaya ako po ay gumagawa nito at nagsasalita tulad nito dahil ako po ay wala at hindi tatanggap ng kahit anumang SOP. At ang gusto ko po ay maganda ang gawa ng mga DPWH projects sa aking distrito para gumanda po ang ating distrito. In hindsight, dapat po ba itinuloy niyo na muna yung pakikipag-meet doon sa ibang mga district engineer o ibang mga contractor para lumawak at dumami? Yun yung pwede niyong kasuhan? Nakakatakot po kung baka may mga security risk pa. Kaya ang possible silver lining sana dito ay kung si engineer na lang ang maging state witness dahil bilang district engineer, alam naman po niya ang mga nangyayari sa 1st District Office at ang masasabi ko ay sa bidding pa lang, ang sabi niya sa akin, hindi naman talagang competitive ito. Pinafasilita na yung pinipili ng congressman, yung nananalo, yung mga engineer po ng DPWH, yung sila yung pumaperma sa mga bidding, award, acceptance. Pero ang connection ng mga interfering na politiko ay hindi natin makikita sa mga documents. Okay. Kaya base po sa testimony ng mga witness, natin po maasahan ang investigasyon sa interference po ng mga congressman sa DPWH projects. Congressman, may karagdagang tanong po ang aking kasamang si Connie. Magandang umaga po sa inyo, Representative Leviste. Nabanggit niyo ho kanina no, na nakakatakot naman. Ito rin ho ang isang nabanggit na rin na pahayag ni Secretary Singson na dati hong DPWH Secretary na kung kakalabanin yung mga malalaking tao, mga contractor, sa inyong palagay, dapat na ba kayong mag-beef up ng security ninyo o ginagawa nyo na ho ba yan ngayon? May mga natatanggap na ho ba kayong threats sa inyo po? May security naman po tayo at I'm just doing my job naman po. Pinangako po natin sa ating mga kadistrito na papaunlarin natin ang unang distrito ng Batangas at para mangyari yan, dapat maganda ang gawang mga DPWH projects sa ating distrito. Masasabi ko din po na malaking bagay ang suporta ni PBBM sa investigasyon na ito dahil ito nga po ang naging focus ng kanyang State of the Nation address at dahil sa leading the way ni PBBM, I think mas marami na rin pong mga politiko ang naglalakas loob na mag-speak out on matters like this. So handa po kayo na talaga hong magtuloy-tuloy sa laban na ito despite the fact na sinasabi nga ho maraming maaring maging balakid o maging siguro sabihin na natin bumalakid no dito sa atin pong mga sinasabi niyong impormasyon na maaring maibigay pa ng sinasabi hong gusto niyo maging state witness na si District Engineer Calalo. Nais ko pong i-emphasize na
ang focus ko ang 1st District of Batangas. Kaya ayaw namin pong palakihin ang scope ng aming investigasyon sa iba pang mga distrito. At ang focus din namin ang substandard projects. Meron po tayong na measure na sheet piles sa Binambang River noong Monday sa Balayan, Batangas. Dapat 15 meters ayon sa binayaran at inaccept ng DPWH. Pero yung pala 4 meters lang ang inilagay. Dahil dyan, nakikita natin na may daan-daang milyong pisong mga materyales na mukhang nawawala sa mga flood control projects na ito sa aming distrito. At ang goal namin po ay sana makarecover ng ganitong mga halaga mula sa mga kontraktor kung mapatunayan po na kulang ang in-install nilang mga materyales. Alright, marami pong salamat sa inyo pong binigay sa aming oras at mga impormasyon. Maraming salamat po. Yan po naman si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Nahuli sa Cavite ang namaril umano sa isang lalaki sa Maynila noong Hunyo. Kung papaano siya natuntun doon, alamin sa balitang hatid ni Jomer Apresto. Hapon noong June 10, nahagip sa CCTV ang pagdating ng 28 anyos na si Kyle Castro sa Dagonoy Street sa Santa Ana, Maynila. May gamit na tungkod si Castro habang may hawak na itim na eco bag. Ilang saglit lang, pinagbabaril siya. 7 tama ng bala ang tinamo ng biktima na kanyang ikinamatay. Ayon sa Manila Police District, agad nahuli noong araw din na yon ang driver ng getaway vehicle ng gunman. Siya ang nagturo sa pagkakakilanlan ng bumaril kaya agad nagkasa ng follow-up operation ng mga otoridad. Pero naging mailap ang gunman na nagtago sa iba't ibang bahagi ng Rizal. Lumabas ang warrant of arrest para sa gunman noong July 25 para sa kasong murder. Nagkaroon siya ng girlfriend dito sa may Tansa Cavite. So doon na kami nag-start ng casing and surveillance until na pinpoint namin na dito sa may Carissa, barangay Bagtas, Tansa Cavite. Doon sila nakatira. Kamay lang. Iga, dapa. Hindi na na-recover ang baril na ginamit sa krimen dahil itinapon daw ito ng 32 anyos na akusado. Napagalaman din na labas-masok na sa kulungan ng akusado dahil sa iba't ibang kaso tulad ng possession of illegal drugs, illegal possession of firearms, murder at frustrated murder. Posibleng sangkot din daw siya sa gun for hire group ayon sa pulisya. Tumangging humarap sa kamera ang akusado pero itinanggi niya ang krimen. Ayon naman sa nanay ng biktima, taong 2018 nang makulong ang kanyang anak matapos taniman umano ng droga. Nabanggit daw sa kanila ng mga kaibigan nito na isang malaking tao ang nabangga ng biktima habang nakakulong siya. Pero wala silang ideya kung sino at ano ang dahilan nito. Taong 2022 nang makalaya siya. Nung bumaba naman yung hatol, not guilty siya. Nung nahuli yung driver, kinuwento niya na sa loob pa lang pinagplanuhan na yon. At maraming inalok ng para barilin o patayin yung anak ko. Worth 1 million daw. Kasi yung driver mismo, binayaran daw siya ng 20,000. Ipag-drive lang yung bumaril. Nagkaroon daw ng clothing line business ang kanyang anak. Isang babaeng kakilala ang ginamit umano ng mga salarin para makipag-meet up sa biktima. Sobra po yung pasasalamat ko dahil unexpected. Masaya ako anak kasi nahuli na yung bumaril sa'yo. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Visayas at Mindanao hatid ng GMA Regional TV. Patay matapos mahulog sa sapa ang isang lalaki sa Mandaue, Cebu. Cecil, ano nangyari? Rafi, posibleng nawalan umano ng balanse ang lalaki dahil nakainom siya ayon sa kanyang anak. Nahagipan ng CCTV ang pagkahulog ng lalaki sa Mahiga Creek sa Barangay Banilad nitong Lunes. Nakatulong sana ang video sa search and rescue operations. Kaya lang naudlot ito dahil sa malakas na pag-ulan. Tumaas at bumilis daw noon ang agos ng tubig kaya nahirapan ang mga rescuer. Kinabukasan na nakita ang kanyang bangkay sa kabilang barangay. Sa Iloilo City naman, may nalunod din na 15 anyos na lalaki.
Base sa investigasyon, naligo sa Iloilo River ang binatilyo kasama ang dalawa niyang kaibigan. Kwento ng kaniyang ama, sinubukan pa ng anak na kumapit sa isa sa mga kaibigan sa malalim na parte ng ilog pero hindi na siya nakahawak. Inabot ng 2 oras ang paghahanap sa kanya. Dinala pa siya sa ospital pero idiniklarang dead on arrival. Arestado ang isang konsehal ng Tampilisan, Zamboanga del Norte matapos mahulihan ng 2 baril. Pinuntahan ng CIDG si Konsehal Julius Darunday Bomidiano sa Barangay Poblasyon sa bisa ng isang search warrant. Doon na nakuha sa kanya ang isang rifle, isang baril at mga bala. Dati na ring nanilbihan si Bomidiano bilang alkalde ng Tampilisan. Sasampahan siya ng mga reklamong paglabag sa Comprehensive Law on Firearms and Ammunition Act. Wala siyang pahayag. Matapos mag-viral, nilinaw ng opisina ni Samar Governor Shari Antan na bahagi ng kulturang waray ang pagsayaw niya habang pinapaulanan ng pera. Kuha raw ang video noong Hermano Night ng pista sa Catbalogan City kung saan karaniwang sinasayaw ang kuratsa. Parte raw talaga ng sayaw ang paghahagis ng pera o tinatawag na gala. Nakisayaw raw ang gobernador hindi para magpakita ng karangyaan, kundi para ipagdiwang ang pagkakakilanlan ng mga samarnon. Lahat daw ng nalikom na pera mula sa kuratsa ay ibinigay sa ilang simbahan sa Catbalogan. Ang pahayag ni Governor Tan ay kasunod ng batikos ng ilang netizens sa anilay pagpapakita ng karangyaan gayong maraming naghihirap at naapektuhan ng nagdaang baha. Ipinaliwanag na rin ng National Commission on Culture and the Arts na ang kuratsa ay hindi lang sinasayaw tuwing may piyesta, kundi pati na rin sa mga okasyon tulad ng kaarawan, baptismo, kasal at iba pa na mga sport events. Sabi naman ni Civil Service Commission Chairperson Marilyn Yap, hindi masamang lumahok si Tan sa tradisyonal na sayaw. Pero dapat, naaayon pa rin daw ito sa Code of Conduct ng mga pampublikong opisyal. Plano ng Department of Transportation na idaan sa shame campaign ng pagsuplong sa dumaraming traffic violators. Pinag-aaral na ng ahensya kung pwedeng maglabas ng huwag niyong tularan list. Isa sa publiko riyan ang pangalan at picture ng mga lumabag sa batas trapiko. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, baka yan na ang solusyon kung hindi natatakot sa multa o kaso ang mga motorista. Sinusuri pa raw ang legalidad ng shame campaign. Mainit na balita, kinumpirma ng Malacanang na may inaalok na posisyon sa gobyerno kay Police General Nicolas Torre III. Hindi na idinitalya ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kung anong posisyon ito. Una itong binanggit ni DILG Secretary John Vic Remulla. Kasunod po yan ang pagkakasibak ng Malacanang kay Torre bilang hepe ng Philippine National Police. Mahigit 20 pampublikong sasakyan ang sinita ng mga otoridad dahil sa iba't ibang paglabag sa batas trapiko sa Maynila. Kabilang riyan ang isang rider na sinubukan pang tumakas matapos mahuling walang suot na helmet. Ang mainit na balita hatid ni Jomar Presto. Pinara ng mga tauhan ng SAIC ang motorcycle rider na yan na walang suot na helmet sa bahagi ng Zamora Street sa Tondo, Maynila kaninang umaga. Ilang saglit lang, biglang humarurot ang rider na pilit namang pinigilan ng tauhan ng Coast Guard. Hindi na gaanong nahagip sa video pero natumba ang kanyang motor. Sa kuhang ito, makikita na tumatakbo ang rider habang hinahabol ng mga otoridad. Ayon sa SAIC, na-corner na siya ng taong bayan sa bahagi ng Juan Luna Street matapos pagkamalang snatcher. Agad siyang isinakay sa tricycle pabalik sa checkpoint area ng SAIC. Sa panayam sa 35 anyos na rider, sinabi niya na nataranta lang siya sa nangyari. Hindi niya rin daw sinasadya na iharurot ang kanyang motor. Marami pa kasi yung ginagawa sa bahay, naghahatid sundo ko sa mga bata. Sensya na po. Nang inspeksyonin ang motor na gamit ng rider, dito na lamang bukod sa walang suot na helmet at nakakabit na plaka, paso o expired din ang rehistro ng kanyang motor. Wala rin daw siyang dalang lisensya. Natikitan siya sa mga nasabing paglabag bukod pa sa disregarding traffic officer dahil sa kanyang tangkang pagtakas. Magbibigay po kami ng rekomendasyon sa LTO tungkol po doon sa nangyari at si LTO na po ang bahala kung ano po ang mangyayari doon sa kanyang lisensya. Bukod sa kanya, meron ding mahigit 15 motorcycle rider ang natikitan ng SAIC. Ilan sa kanila substandard ang suot na helmet pero ang karamihan wala talagang suot na mga helmet. Nasa mahigit 10 pampublikong jeepney naman ang natikitan. Halos lahat sila pareho ang violation. Pudpod ang mga gulong.
Sabi ng SAIC, lubhang delikado ito lalo na sa kaligtasan ng publiko. Tinanggal at kinumpiska din ang kanilang mga plaka. Kung ano man pong mga pampublikong sasakyan itong ating mahuhuli ay subject for actual inspection sa LTO Central Office. Kaya mas medyo mabigat po yung magiging parusa. Humingi naman ang paumanhin ng SAIC sa mga pasahero na naaabala sa kanilang mga operasyon. Ito naman po ay pagsisiguro po natin na magiging ligtas yung inyo pong pang-araw-araw na pagbiyahe dito po sa ating mga lansangan. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ilang sasakyan ang natikitan dahil nakapark sa maling lugar sa Maynila. Kinumpiska rin ang mga nakahambalang na mga gamit sa ilang bangketa. May ulat on the spot si Oscar Oida. Oscar? Yes, Connie, sa pagpapatuloy ng bantay sa gabal operations ngayong araw, hindi lang basta solo flight ang mga tauhan ng MMDA. Kasangga nila ang mga pulis, pati mga tauhan ng Manila Traffic and Parking Bureau o MTPB. Unang pinasudahan ng Baseco, particular ang port area. Sa bungad pa lang, mga sagabal sa bangketa na ang tumambad sa mga enforcers. Kaya kumpiskado ang anumang gamit na kanilang madaanan. May mga upuan, lamesa at kung ano-ano pang sagabal sa daan. Natikita naman ang mga sasakyang nakabarada ng alanganin. Maya-maya pa, mga sasakyan naman ng mga empleyado ng isang ahensya ng gobyerno sa lugar ang nasaampulan. Natikitan yung mga may driver, pero yung mga unattended, pinaghahatak. Ayon sa mga taga-MTPB, palagi man daw sila nag-ooperate at nagpapaalala sa lugar, pero pabalik-balik lang ang mga naging illegal parking. Kaya nga daw maiging katuwang nila ang MMDA sa operasyon ngayong araw at baka daw magtanda na ang mga ito. Connie? Maraming salamat, Oscar Oida. Bumalik na sa kanilang dorm kaninang umaga ang aabot sa 500 estudyante ng Visayas State University. Inilikas kasi ang mga estudyante sa mataas na lugar ng campus matapos maranasan ang malakas na pag-ulan doon. Ayon sa pamunuan ng VSU, suspendido pa rin ang face-to-face classes doon ngayong araw. Maaari raw munang magpatupad ng asynchronous classes ang faculty members. Magpapatuloy naman mamayang 1 p.m. ang trabaho sa VSU main campus. Dahil gusto ko yung mga programang makabuluhan, higit sa lahat, makakatulong sa kanilang buhay. That's what the Filipinos deserve. Sa panahong ito, mas exposed na sa digital media ang karamihan. Kaya kailangang palakasin at dumami pa ang sources ng accurate information. Sa pamamagitan ng GMA shows na Fast Talk with Boy Abunda, Amazing Earth hosted by Ding Dong Dantes at I Believe hosted by Chris Chu, ay mas palalakasin pa ng GMA Entertainment Group ang paglaban nila sa mis at disinformation sa broadcast at digital media. Matuto, matuwa, B1, tama. Bilang mga padre de pamilya, sinisimula ni Ding Dong Dantes at Chris Chu sa kanilang tahanan ang pag-check kung accurate at educational ang impormasyong nasasagap ng kanilang pamilya. Pag sa halimbawa hindi ka sigurado, tanungin mo ko o tanungin mo siguro, mag-cross-check. Tignan mo siguro sa ibang sources, sa ibang website, sa GMA News kung tama ba yan. Yung mga kids natin dong, no? Or about the same age, pinanganak sila, lumalaki sila na talaga ito na yung mundo nila. Kaya ako naging mas passionate about itong cause na ito of educating people to be discerning, pagpili ng tamang impormasyon, tamang asal. Ang celebrity talk shows and entertainment programs, hindi chismis na makakasira ng reputasyon ng pinag-uusapan. Dapat maging source ng tamang impormasyon. It is possible to be entertaining, to be factual. It is possible to do an entertainment talk show without having to resort to anything that is not true. A talk show is just a talk show. It cannot be more important than relationships. Katuwang ng Kapuso Network sa advocacy campaign na ito, ang ilang partners mula sa iba't ibang sektor na dumalo at nakiisa sa MOA signing at ang educational and factual sources hindi lang limitado mula sa credible news platforms, kundi maging sa entertainment shows. At GMA Entertainment Group, we've always believed that learning doesn't have to feel like a lecture. It can be fun, exciting, and yes, even binge-worthy. On our 75th anniversary, we're leveling this up with Matuto, Matuwa, B1, Tama. Magiging tampok rin soon sa masterclass series ang B1, Tama. Athena Imperial, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Today
is a fairy tale para sa ating kumaring si superstar Taylor Swift dahil engaged na siya kay American football star Travis Kelce. Sa IG post ng ating Mare at Pare, nag-propose si Travis sa kanyang love of his life sa garden na maraming pink at white roses. So high school sa sweetness ang moment ng English teacher na si Taylor at ng gym teacher na si Travis. Kasama sa mga bumati sa power couple, si US President Donald Trump. I wish them a lot of luck ang mensahe ng US President kina Taylor at Travis. Bumati rin ang football team ni Travis na Kansas City Chiefs at iba pang celebrities. Mahigit 20 million likes na sa IG ang engagement announcement ni Taylor at Travis. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po, si Connie Sison. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.